Pero nung pagka-hit niya ng 2 pesos, doon naman pumasok yung mga buyers and itinulak yung price hanggang dito sa 6 pesos. So welcome sa channel natin, and sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang candlestick. So tara, simulan na natin. So ano nga ba ang candlestick? So ang candlestick ang nagre-represent ng price movement based sa sinet natin na time frame. So let's say for example, yung time frame na ginamit natin is 1 day. So kailangan natin ng isang buong araw para makabuo ng isang candlestick. Pero kapag 1 hour time frame naman yung ginamit natin, kailangan lang natin ng isang oras para makabuo ng isang candlestick. So nakabase yung candlestick sa sinet natin na time frame. So bawat candlestick ay may 4 components. Meron tayong open, close, high, and low. And kapag green yung candlestick, ibig sabihin tumaas yung price, or in short, bullish. And kapag red naman yung candlestick, ibig sabihin bumagsak yung price, or in short, bearish. So, bawat candlestick ay may dalawang parts yan. Meron tayong tinatawag na wick and body. So, dito sa right side, as we can see, meron tayong dalawang klase ng wicks. The upper wick and the lower wick. So, unahin na natin itong upper wick. So, itong upper wick, ito yung nagsisilbing resistance area natin. So, basically, tumaas yung price hanggang sa dulo ng wick na to dahil sa buying pressure. Pero since mas malakas ang selling pressure, inaitulak lang din siya pababa. Kaya nagkaroon tayo ng upper wick. And then dito naman sa lower wick, ito yung nagsisilbing support area natin. So basically, bumagsak yung price hanggang sa dulo ng wick na to dahil sa selling pressure. Pero since mas malakas ang buying pressure, inaitulak lang din siya pataas. Kaya nagkaroon tayo ng lower wick. And then dito naman sa body, dito natin makikita kung saan nag-open and close yung candlestick. So sana malino sa atin yan. So para mas maintindihan natin na mabuti, magsisimulate tayo kung paano nabubuo yung isang candlestick. And yung unang example natin is ang bullish candle. So dito as we can see, nag-open yung price sa 3 pesos. Pero since maraming nagbenta, bumagsak yung price sa 2 pesos. Pero nung pagka-hit niya ng 2 pesos, doon naman pumasok yung mga buyers and itinulak yung price hanggang dito sa 6 pesos. And nung na-hit na niya yung 6 pesos, marami namang nag-take profit. So marami din nagbenta. Kaya bumagsak yung price dito sa 5 pesos. So dito na siya nag-close. Next is the bearish candle. So nag-open yung price dito sa 5 pesos. And after nga niyang mag-open, maraming bumili. Kaya naitulak yung price sa 6 pesos. Pero after niyang ma-hit yung 6 pesos, marami naman ngayong nagbenta. And naitulak yung price hanggang dito sa 2 pesos. Pero after niyang ma-hit yung 2 pesos, marami namang sumalo. Kaya naitulak yung price dito sa 3 pesos. And dito na siya nag-close. So sana naging malinaw yung simulation natin sa bearish and bullish candlestick natin. Kasi napaka-importante na maintindihan natin to. So ngayon meron tayong 4 examples ng mga candlestick patterns and ipa-plot natin yung 4 components ng bawat candlestick na to. Then i-analyze natin kung ano yung ibig sabihin ng bawat candlestick. So unahin na natin itong doji. As we can see, yung open and close niya is nasa isang price point lang and wala siyang body. So ang ibig sabihin ng candlestick na to is indecisive pa yung market. So next is the hammer. So dito as we can see, meron tayong malaking wick dito sa baba. So ibig sabihin yan, maraming bumibili sa area na to. And malakas yung support area natin. And kapag may nakita kayong ganito, malaki yung chance na tumaas pa yung price. So next is the spinning top. So dito as we can see, halos equal lang yung upper wick at saka lower wick niya. And sobrang liit lang din ng body ng candlestick na to. And para sa akin, kapag ganito yung candlestick, parang indecisive lang din yung market. Kasi wala namang significant movement yung candlestick para magbigay sa atin ng signal for a direction. Then last is the Amoroboso candlestick. And as we can see, walang wicks yung candlestick na to. And sobrang lakas na indicator nito, lalo na kapag may volume. So kapag meron kayong nakita na green candlestick na ganito, na may volume, malaki pa talaga yung chance na tumaas pa yung price. Pero kapag red candlestick naman, na may volume din, malaki din yung chance na bumagsak pa yung price. So ngayon alam na natin kung ano yung candlestick, and then alam na din natin kung ano yung structure ng bawat candlestick. And then nag-simulate na din tayo kung paano nabubuo yung candlestick. And then meron din tayong 4 examples ng mga common candlestick patterns. So sana may natutunan ka sa video natin ngayon, and for our next topic, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang trading chart. So make sure na nakasubscribe ka sa channel natin para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And if may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba and susubukan kong sagutin yan. So, yun lang muna sa ngayon and see you on the next one.